So hello, what's up mga katropa? Ito si Kabady mo ko dito sa ano pa nga ba to? Ano to? Hindi, anong bayan? Tinambak. Ayan, so nandito tayo sa Tinambak kasama si Nova. Tsaka si Boss RJ. Si Boss RJ nakilala natin sa Agri Summit dyan sa Pili, Camarines Sur, yung sila. May mga products silang hina-highlight doon. So nakilala natin sila nung pumunta tayo sa Agri Summit diyan sa Bicol Agri Summit. So eto, nandito tayo sa farm nila. Ngayon magpapatour tayo. So ayan guys, nandito kami sa sa tindahan. Mga ilang barangay pa lang to guys ng Gawa. Kasama natin si Noah. Papunta tayo dun sa katropa natin na rabbit farm diyan sa bayan ng Tinambak. So naabutan kami ng malakas na ulan kaya pahinga muna, pero diretso na rin kami. So at least humina na yung ulan, medyo lumiwanag na. So eto, rabbit farm. Nakarating si Noah. Ayan. So kasama natin si Boss RJ. Ayan. Hindi naman niya nangangagat, boss? Hindi naman. Ang gaganda. Pwedeng pumasok? Ay, hindi naman kami kakagatin yan. Mahingi lang yung pagkain. Hindi naman sila nangangagat? Hindi naman. Ano ito, no? Ang ganda, no? Ganda bro, ano? Anong usually kinakain ito? Ay, inaamoy ako. Baka mamaya maano nila ako. Makagat. Dito tayo sa likod niya, no? Super cute, oh. Talagang ganda. Iba't ibang lahi, ano? Ang gaganda, oh. Ito pa. Ganda. Napakaganda. Ano. So kumukuha lang ng pagkain si Boss RJ doon sa sa kabila. Ayun. So nanguha siya ng pagkain. Magpapatour tayo dito sa kanilang munting rabbit farm. Ilang taon na tong farm nyo na rabbit farm? Bago pa lang po ito, mga last year lang po, 2022. 2022. Paano nyo, sir, sinimulan itong rabbit farm na ganito? Ano po siya, yung idea po kasi nito nung high school ako. Opo. Mahilig po ako sa rabbit, tapos yun nung sumali ako sa Young Farmers Challenge Program. Opo. Sa kanila galing yung fund para dito sa rabbit park, kaya nagkaroon ng rabbit park dito sa amin. Opo. Sa kasalukuyan, sir, ilang rabbit approximately yung alaga ninyo? Dito po sa sa rabbit park, meron po akong mga 60 na rabbit po. 60 na rabbit. Kaya niya pong i-distinguish yung mga lahi nitong mga rabbit na to, sir? Depende po sa yung mga mabalbon po, mga pet type po siya, lion head po yan. Oo. Crossbreed ng lion head. And then ito po mga hindi masyadong mabalbon, manipis yung niya. Mga palomino po yan. Tsaka po. Pero ito mga Philippine na po siya, Mga sa Pilipinas na siya o galing pa sa ibang bansa? Yung mga niya po, mga sinauna niyang lahi galing sa ibang bansa. Na-breed na po siya dito sa Pilipinas. Ito pong yung parang stop toys na yan na super balbon. Ito po yung mga lion tsaka yung kulay head white. siya. Pareho po nito. May lahi po yan ng lion head. Mabalbon po. Bali, ang kinakain lang nila, sir, is talbos ng... Hindi po. Mga damo po, tsaka gulay-gulay. Tapos konting feeds lang po. Feeds din. Mga 10% lang po. Opo. Tapos itong mga kamoting ano ba yan? Talbos ng kamote. Pang lang nila, pang mga merienda. Yan po yung nila. Kinakain nilang madami. Damo tsaka gulay-gulay. Mga gulay-gulay. Hindi naman po ito nangangagat. Hindi naman po. Tapos ito, sir, area ng ng rabbit farm, mga gaano kalaki ito? Ito pong part na lang po yan, mga
than ano lang siya. Mga 1/4 hectare ata. Mga 1/4 hectare. Kasama na yung hanggang sod. Pero itong may mga alagang rabbit, sir, mga ilang square meters to? Ano lang siya, mga 300 ata. Mga 300? Opo. Ayos, ano. So, sino naman po, sir, yung nag-design na itong farm nyo na to? Yung concept po, sa akin po galing yung concept nitong rabbit park namin. Oo. Bale, yan po yung pinopost ko dun sa Department of Agriculture. Tapos inapprove naman po nila yung design Opo. ng rabbit park. Tapos tinulungan naman nila kayo, sir, sa pagsiset up? Sa financial po. Tapos nag-guide din po sila, nagbibigay ng mga suggestion, tapos mga comments kung okay na ba yung concept na ganito. Tapos yun. Opo. Sir, dito po sa rabbit farm na to, hindi naman po kayo nahirapan sa pagsiset up? Hindi naman po. Yung po kasi nito, dati po siyang kainan. Oo. Kaya lang nagsarado kasi yung turista na dumadating hindi naman ganun kadami. Kaya sinarado po muna yan kasi medyo malulugi siya. Kumbaga pa konti-konti, So, parang peak season lang siya, halimbawa summer, saka lang merong customer or mga turista. So doon kami pwede mag-open ulit sa restaurant nung kainan dito sa amin. Opo. And then sa ngayon, lang muna siya, dyan, nakagala lang. Tapos kung may magbisita, di okay lang din po. Opo. Itong rabbit farm na to, sir, gaano kasimple yung sinimulan nyo siya? Gaano ka konti yung karami yung alaga ninyo yung nag-umpisa pa lang kayo? Mga 5 lang yung rabbit ko dati. Sa 5 lang? Yes po, nung pandemic po. Opo. Tapos paano, sir, dumami ng ganito? Nagdagdag po ako ng mga breeders ko, tapos pinadami ko na lang po siya dito. Ibig sabihin, kahit na hindi magkaiba sila ng breed, pwede silang okay lang naman po. pag-mix. Pero ito po, mga babae lang po siya dito sa part na to. And then, sa kabilang bakod po, mga lalaki po, para makontrol po yung population. Etong mga rabbit po na to, hindi naman sila tumatalon kapag may bakod na ganyan. Mataas naman yung bakod. Ayan. Etong nakikita ko, sir, na may parang kulay white na to. Etong, ang cute Yan po, lionhead po yan. Lionhead? Yung ganitong style? Opo. Napakaganda, talagang parang parang pwede mong ilagay sa stop toys, Kapag nilagay mo sa sopa, mapagkakamalang stop toys ng mga bata po, Sa ganito, sir, usually, yung halimbawa simpleng-simple lang, magkano yung pwedeng initial capital sa pagsisimula ng isang rabbit? Yung pag-aalaga lang ng simpleng rabbit. Kung hindi farm, backyard lang. Ano lang po siya, at least 2,000. Mga 2,000 pwede na. So yung 2,000, sir, saan po yun gagamitin? Kasama na po yung rabbit stocks niya, and then yung cage po. Kasama na doon. Kasama sa 2,000. Mga isang lalaki tapos 2 babae na po yun. Opo. Eto, sir, may nakikita akong yung parang lupa na ganito tapos nandyan sila. Yan, sila na po yung naghukay niyan. Madami po dyan mga hukay-hukay nila. Ibig sabihin natural na nila na yan. Sa lupa. Opo. Ang rabbit po ba, sir, eto wala akong naamoy na mabaho. Hindi pero normally hindi talaga sila ganon. Hindi talaga sila maamoy ko tulad ng baboy o kaya ng kambing. Oo. Hindi sila masyado. Paano po sir yung dumi nila? Basta parang ganito lang. Po, nagiging pataba na po parang ipot ng kambing lang Tapos, di ba usually minsan kahit sa kambing medyo maamoy, di ba? Sa kambing po kasi masyadong mapanghi yung ihi. Oo. Tapos dito, wala talaga siyang kasi, di ba, kanina pa kami nandito pero talagang halos wala kaming naamoy. Tapos eto, sir, yung may nakikita kaming anong tawag dyan? Kubo lang po. Diyan po sila nagsisilong kapag maulan po. Tapos pag ayaw nila mabilad sa araw. Oo. Yung mga 2 kubo po yan ng rabbit. Eto. Diyan din pa ako naglalagay minsan ng pagkain. Ano po yung kinakain nila, sir? Yan, tanglad po yan, tapos damo. Ibig sabihin kahit tanglad, kinakain rin po nila, Ang gugundo, Tanglad po. Ito po, Usually, etong mga rabbit, sir, anong mga pwedeng product na gawin dito sa mga rabbit na katulad na ito? Yung mga meat type po na rabbit, bukod sa binibenta sila ng buhay, Opo. yung na-ibenta nga po namin sa trade fair, yung mga rabbit ulam po namin, iba't ibang flavor, adobo, sisig, barbecue, and then tocino. And then, pwede pa po siyang gawing mga meat products po na mga frozen meat, kasi longganisa, embutido, siomai, mga
frozen product po ng karne ng rabbit. And then pwede din po siya ibenta yung karne mismo ng rabbit. At yung usong-uso ngayon na rabbit lechon. Ay, pwede na rin pong gawin yun. Opo. Hindi naman po siya maano sa yung balat niya, hindi manipis. Yung balat niya po, inaano po siya ng tama lang po yung nipis niya at hindi naman siya masyadong mataba. Pero yung pagkatay ko po kasi nito, tinatagal ko yung balat nila. Opo. Kasi medyo mahirap siyang tanggalan ng balahibo. Oo. Yung mga balahibon niya naman po, may mga product rin na pwedeng gawin dyan. Po, pwede po siyang gawing pang tela po, pang bag or damit. Kung marunong ka po mag-preserve ng balat niya. Opo. Pero sa kasalukuyan po, hindi pa ako nagagawa nagpo-produce ng ganun po. Opo. Rabbit, mga ilang kilo bago siya dito sa mga rabbit na nakikita ko, alin dito yung pwedeng gawing i-consume bilang pagkain at yung mga pet naman? Yung mga pet po ay yung mga makakapal na balbon po. Itong mga ganito. Yan po. Yung mga ganyan. Pero hindi po nakakain yung... Nakakain po yung karne niya pero konti lang po yung karne kaya hindi talaga siya kinakain. Hindi siya advisable. Alin po dito sa mga... Opo, alin po dito sa mga ganito yung... Ito to. Yung mga ganyan, yung mga brown. Yung mga brown. Opo. Ito po, nagre-range sa mga hanggang 3 kilo po. Magkano na po sir yung mga per kilo ng rabbit ngayon? Yung buhay po na rabbit, 180 pesos po per kilo. Per kilo. Pag pinatay na po, mga 350 hanggang 400 pesos. Mahal din po, ano? Mahal din po kasi yung medyo... Sa, kung titingnan nyo po sir, based sa karanasan ninyo, para mapalaki, ilang kilo po bago pwedeng katayan ng isang rabbit? Ano po, as long as naka-minimum na siya ng 1 kilo pero dapat pasobrahan natin. Halimbawa, buhay siya, mga 1.5 yung kilo niya para pag kinatay siya, may natira pang 1 kilo na karne. Kasi kumbaga nababawasan. Malaki din po yung nababawas sa karne niya, mga 45% nababawas kapag kinakatay na siya. Opo. So kung may 1 kilo dyan, mga kalahati niyan, ang matitira na lang sa kanya, yung iba tapon na yun, yung mga laman loob. Opo. Hindi pwede silang gawin. Dapat, hindi po pwede silang gawin yung katulad ng mga isaw-isaw sa manok. Hindi pa po sa ngayon kasi wala pang kumakain ng ganun. Kumbaga hindi pa napapag-aralan, ano? Opo. Ayan. So kapag magkakatay pa ako, pinapasobrahan ko siya ng mga lampas 1 kilo para makakuha ako at least 1 kilo po. Opo. Tapos ang per kilo po is 180 kapag buhay. Tapos kapag katay, pagkatay po 350 na po siya. Opo. Tapos ito sir yung mga para mapalaki mo po ng ganun size yung isang rabbit, mga approximately magkano yung initial cost naman pagdating sa mga expenses sa kanya? Sa costing ko po nito, 6 months ko po kasi siya kinakatay. So, Opo. Sa 6 months po yan, yung expenses ko po dyan, kasama yung labor, tapos yung pabahay, tapos yung feeds po, Opo. 170 pesos po. Per rabbit. Per rabbit po. Yan po yung expenses ko sa labor, Opo. sa feeds, and then tapos nag-a-average po ang isang rabbit ng mga minimum na po yung 1.3. Mga 1.3. So more or less, pwedeng mag-profit sa isang rabbit ng mga kasi yung niya per kilo niya is 180 yung buhay. So kung makaka-harvest tayo ng 2 kilos per per rabbit. So 180 times to mga more or less 360. 360. Opo, 360. So yun na po yung Tapos ililess yung puhunan. Less 170. Po. So parang mga halos kalahati din. Halos sa 50% Okay na rin po Okay na at saka yung kagandahan na kasiyahan na nadudulot ng rabbit Opo, yung libangan din po. Kahit ako nga yung pagtingin ko pa lang dito talagang talagang nakaka-refresh na sa sumusunod sila pag hihingi ng pagkain. Oo. Sa inyo ang term do rabbitry o rabbit one? Pagka po kasi siya, yung pagkarne lang talaga, rabbitry yung niya, term niya. Tapos kung ganito naka-part, rabbit part po. Opo. Tapos etong mga rabbit na to sir, hindi ba sila wala ba silang mga rabies? Wala naman po silang rabies. Sabi ng doktor ng mga veterinary, wala talaga silang rabies. Pero syempre, masakit po sila makagat. Pero nangangagat din sila. Nangangagat po sila kapag gutom po kung akala nila pagkain yung kamay nito. Pero hindi naman po sila nang-a-attack. Yung aggressive po hindi naman.
bihira po yung aggressive na rabbit. Ano-ano pong mga example ng pwede nating ipakain dito sa mga rabbit? Yung sa ano po, common na talagang pinapakain sa rabbit, yung mga damo po, sakate, carabao grass, frog grass, and then yung bagangan, yung goose grass po. Tapos pwede rin po yung pugon grass o yung talahib kung gusto po ng panlasa nila. And then 10% feeds po, nagpapakain po ako ng 10% feeds. Konti lang po siya kasi lalo na kung kakarnehan siya, kailangan talaga ng feeds. Magkano naman sir yung per kilo ng rabbit feeds ngayon? Yung rabbit feeds po na ginagamit ko, yung premium po kasi na brand, 34 per kilo na po. 34 pesos per kilo. Tapos yung isang kilo sir, mga ilang rabbit yung makakakonsume? Dito po pag nagpapakain ako, 5 kilong rabbit, 5 kilong piraso feeds kada araw po. Pwede. More or less 100 rabbits po yung pinapakain ko. Okay na yun para sa 5 kilo para po dito. Para sa population nyo ngayon. Kapag halimbawa inawakan ko yung rabbit, hindi naman ako i-attack yan. Hindi naman po, pero minsan pumipiglas sila kaya makakamot po. Ibig sabihin, makakamot lang po kayo. Yung kuko niya sir is parang kuko ng ng pusa. Ng pusa. Ayan. Pero kanina yung pagpasok namin, talagang maamo, talagang sila yung naglalapitan. Sir, matanong ko lang, yung ganito kalaking space na yung ganito na magandang rabbit. Ibig sabihin hanggang dyan, ito po yan. Ito po, yung ganito kalaki na rabbit farm, mga approximately, magkano yung initial cost sa ganito? Approximate. Yung po dito. Yung ganito nakaganda. Po namin, 200k. Naubos po yung budget na binigay sa amin ng Department of Agriculture. And then yung iba po, sa amin na din po. Opo. Ibig sabihin dagdag na lang ng dagdag, update na lang ng update. Kasi sa amin nga, yung kubo pa lang, 'di ba? Medyo mahal na yung pagpapagawa. Pero what more pa dito sa napakagandang rabbit farm nyo, tapos medyo maganda na yung tingnan talaga at saka pang turista na So, paano nyo po ini-start naman na i-try na i-develop yung paano nyo siya dine-develop? Kapag yung produkto po sir or yung park? Yung park as a park. Yung park po, sa ngayon po, landscape na lang po muna kami ng landscape. Kasi yun po yung madali tapos matipid na hindi kailangan bumili ng kung ano-ano. Available naman po dyan sa amin yung mga landscape plant namin. So yun na lang po muna yung dinedevelop namin dito sa park, yung landscape. Tapos pagdating naman po sir sa mga nagtatrabaho dito, more on magpapamilya. Family lang po. Family lang ayos yung ganun po Cut mo muna bro. So guys, bago maapakan ni Nova yung so eto, pupunta muna kami dito guys. Si Nova muna yung magka-camera sa atin. Nova, ipakita mo nga to bro, Novi. Ayan. So kasama natin si katropang Novi. Ito ang ganda humabol pa sa atin yung rabbit. So dito guys, uupo lang muna tayo dito, mga lovebirds nila sir. So ikat mo muna bro. Ilan taon na po kayo? Ako po 26 po. Full name nyo? RJ Tarubago Borbe po. Tapos, by sir, yung sa school niyo ano po yung background niyo? Sa school po, nag-aral po ako ng Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science po. Ngayon po, na 4th year na po ako, and then mag-graduate na din po by next year. And then, yun po yung napili ko talagang course nung bata pa din ako. Talagang agriculture na yung gusto ko talaga. Yung leader? Yes po. Kaya naman talagang kitang-kita po yung dito po pong mga hayop yung nandito na alaga ninyo. So meron kayong rabbit. Yes po. Yung po kasi pangalan ng park, siya, Manning Elio Pet and Rabbit Park. So kahit pong pet, nilalagay ko po dito in the near future po. So ngayon po, meron po akong parakeets, rabbit, and then yung may guinea-pig din po ako dyan, and then yung mga hedgehog po. Ano po ang guinea-pig? Nandun po, isa. Silipin natin mamaya para at least mas makita natin. Tapos meron din mga stingless pig. Meron pa kami nakita mga baboy kanina. Tapos may gulayan din po dyan. Dinedevelop pa lang po namin sa ngayon. So, eto sir, yung ilang taon na po kayo ngayon? 26. 26 years old.
ibig sabihin, yung course nyo is parang papunta sa veterinary medicine na yun in the future o ano? Hindi man po. Iba po yung veterinary medicine. More on ano po sila pag sa mga pet or sa pagpapagaling ng hayop. Pero dun sa pagpapalaki po talaga ng pang-farm po, yung mga tinakatay, yun po yung animal science po. Yun naman yung sa inyo. Yes po. Ayun. Ayos po, ano. Tapos dito, sir, paano nakakatulong yung family nyo in terms ng suporta para at least ma-achieve nyo yung ganito? Napakalaki po at importante yung itutulong ng family ko dito sa Rabbit Park kasi po sa mga tulad ko na nagsisimula pa lang po, malaking tulong po yung suporta ng pamilya ko both morally and then lalo na sa financially po kasi hindi pa po ganun ka-stable yung Rabbit Park and then in the near future po magiging stable na siya. So along the way, nandun yung family ko para mag-support sa financially, pang-sustento sa mga pagkain nitong rabbit natin, especially yung pigs ko. Sir, etong mga binato, mga ilang months to bago ma-harvest? Kapag bagong bili ko pa lang po kasi siya, after 6 months, pwede na po siyang i-harvest. Ito. Pareho po. Tapos ngayon po, mayroon kayong tatlong ano? 8 po. 8? 8. Nakakalat po siya dito sa Rabbit Park namin. Ayos, hindi naman sila nagkakatalo ng mga rabbit? Hindi naman po. Ito, ang gaganda ng mga Ito po, ayun. Medyo naubos na po yung mga damo. Ito sir sa pagdating naman sir sa tag-ulan, yung pabago-bagong klima ng panahon. Po, hindi naman po siya ganun ka-sensitive tulad ng manok. Oo. Kapag ganun nga po, nakita nyo kanina, meron kaming kubo. Oo. So kapag maulan, nagsisilong na lang po sila. And then kapag ayaw nila magkainit, yun na lang sila sa kubo. Paano naman sir yung yung maintenance nila sa mga gamot, sa mga sakit-sakit? Sa wala pa akong masyadong ginagamot sa kanila kasi bihira lang naman po sila magkasakit. Pero in case na magkasakit po sila, yung common na sakit po nila ay diarrhea po. Pinapakan ko po dito ay ginagamot ko po sa kanila ay Apralite lang po, yung sa baboy po sa diarrhea din po. Diretso na pala. Yes, ang ganda so, naman. Bihira lang po sila magkasakit. Opo. Ang ganda rin pala dun sa kabila sir Yes po siya. Talagang may parang swimming pool yata yan o palaisdaan. Pero hindi pa po siya naka-tiles, hindi pa po masyadong nade-develop. Pero at least pa-improve ng pa-improve Yes po. Pa-konti-konti lang po. Ito sa sa mga ibon kasi gustong-gusto ni Noah ng mga ibon. Pwede po din pumasok. Ayan. Noah, samahan mo na si sir. Sige na. Ako yung cameraman ngayon. Sige na. So ito guys, si Noah kasama si sir. Hindi naman po yan lilipad ng basta-basta sige, pasok. Basta wala lang cobra sir Wala. Ayan, napakaganda. Ayun Yan po mga parakeets po yung tawag dyan. Anong tawag dito sir sa mga ganito? Parakeets po. Parakeets. Hindi po yan nagsasalita o ano? Hindi po. Ito po ba yung parakeets? Ito yung tinatawag na lovebirds? Hindi po. Iba pa po yung lovebirds. Medyo malaki po dyan ng konti. Opo. African lovebirds. Ano usual, parang nakaka-fresh sa utak na makita yung mga ibon na ganito? May tulugan kami sa taas. Opo. Ito mismo sa taas, tulugan siya. Then pag umaga, maingay na sila. Ibig sabihin, dito sa taas, pwede kang matulog? Yes po. Saan yung daanan? Dito? Dito po, kaya lang may hagdanan. Kumbaga may hagdanan? Ayos po, Ibig sabihin talagang mare-refresh ka, Kumbaga, sila nang gigising sa'yo. Ayos. Talagang ganda. Tapos ang kinakain lang po nila, mga feeds. Ito po, birdseed po. Siyempre, sa Ayan. Tapos so, yung nakaka-consume po sila ng mga ilang kilo sa loob ng Ano po? ang 1 kilo, ilang araw nila bago maubos? 1 kilo po, pang 2 araw po. Pang 2 days. Ito sir, yung nakikita ko dyan sa baba, ibig sabihin bagong pisa yan. Nahulog po siya. Kumbaga bata pa, Opo. Nahulog po, babalik lang po natin. Ayun. Sisiw pa lang, Sisiw po ito. Ayan, ipakita natin. Ito. Sisiw pa lang. Nahulog lang po siya. Ayos na lang po natin. Parang may tinik. Ay. Ito, ibabalik ni Sir RJ. Ayan. Ayan. Ang ganda, Magpapapicture tayo dyan mamaya. Ayun, napakaganda. Ito ayan. Po, mga ilan po yung alaga nyo na ganyan, sir? Dati po, 22 po siya. Ngayon, abot na po siya ng 50. Ang dami, Mabilis po siyang dumami. Medyo kulang na nga po yung itlogan nila. Oo.
Napakaganda po, ano. Saan nyo naman po nabili tong yung unang pag-aalaga nyo ng ganyan? Sa Naga City lang po. Ito po. Yes po. Basta may cage na ganito, madali lang po, ano. Tapos nilalagyan nyo na lang po ng mga ganito. Ito naman po, ano siya guinea pig po siya. Ano po ang guinea pig, sir? Ito po yung guinea pig. Para siyang daga na talaga siya. Kulong ano, yung buhok niya. Hindi naman po yan nangangagat, sir. Hindi naman po. Medyo takot nga po sa tao. Ang ganda. Ano? Hiniwalay ka po muna siya kasi may anak siya. Oo. Ibig sabihin kapapanganak lang niya po. Opo. Ang ganda, ano. Pinapadami ko pa po siya, konti pa lang po kasi. Yeah, usually ilang months po bago siya manganak? Ito po, 2 months po siya magbubuntis. Apo. Tapos saka siya mga after 2 months po. After 2 months, ang ganda po, ano. Tapos ito po, mga damo-damo lang to. Damo po. Pagkain ng ginipid namin. Ganda. Tago po dito, mga hedgehog po siya. Ano pong tawag? Hedgehog po. Ay, hindi nakakatinik po ba yan, sir? Nakakatinik po yan, sir. Parang karayom din po siya. Grabe, ano. Ibig sabihin nang-a-attack din yan, sir? Hindi, ano lang po, pang-protection lang po nila. Diba? Nakakapangilo po yung ano niya, ano? Opo. Ang dami po pala, ano. Saan nyo naman po, sir, galing to? Saan nyo po nabili? Sa Naga City ko lang din po siya binili. Tulog po sila pag umaga, gabi lang po sila masyadong naglalakad. Opo. Ibig sabihin nakakatinik talaga sila, ano? Opo, nakakatinik po yan. Tapos bigla silang nag-ano. Yung pagkuha nyo niyan, sir, hindi naman kayo natinik niyan na papaamunin po siya. Medyo natinik na din pa ako nito minsan. Baka biglang tumalsik sa atin, ano? Hindi po siya tumatalsik. Nagtataas lang po yung Tatawa si Noah. Ayun, oh. Talaga naman. Ang ganda, ano? Ayun, oh. Nito, hindi ko po siya ina-advise na hawakan. Opo. Kasi hindi siya sanay hawakan. Baka mamaya biglang tumalsik sa ano. ano. Minsan po nangagat siya, kala niya pagkain yung kamay. Usually naman, sir, ano naman po yung kinakain yan? Ito po, feeds na lang din po ng cat food po, yung pinapakain ko po. Halos parehas lang, ano? Pwede din po yung feeds na pinapakain ko sa rabbit. Opo. Tapos ito, madali rin siyang magparami? Madali po, kaya lang ngayon po, kinakain po nila yung mga anak nila, kaya hindi po sila makapagparami. Ibig sabihin, parang carnivore din sila, ano? Yes po. Actually, nung may nahulog po ditong sisiw, kinain po nila yung sisiw. Kumakain. Ibig sabihin yung mga ibon-ibon na ganyan, pwede nilang kainin. Pag nahuhulog po, yung mga sisiw pa lang po. Oo. Hindi makakatakbo. May nakikita ako, sir, na kulay red na eye kanina, tapos kulay black na eye. Normal lang sa kanila yon. Opo, nasa lahi niya po yan. Pag puti po siya, kulay. Okay lang po. Ayan. Ang tawag po dyan na pangalan is ano po? Hedgehog po. Hedgehog. Ayun. Thank you very much po, sir. Talagang ang dami naming nakita ng mga mga animal. Sipulan mo lang siya. Tapos ayun, yung sisipulan mo siya. So, ano na sila? Ibig sabihin yung parang kakain sila, no? Opo. Ganda. Hindi naman sila, sir, tumatalon-talon sa mga bakod-bakod. Hindi naman. Kasi malaki. Ikaw nga, Noah. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Talaga naman. Hindi naman po delikado rin sa mga bata to, ano? Talagang pwede, ano? Hinahabol-habol pa sila ng mga bata. Ayun, oh. Talagang napakaganda. Ayan, sana makapasyal kayo dito. Boss, ano pong address dito sa farm nyo? Located po kami sa Zone 1 San Ramon, Tinambaca, Camarines, sir. Pwede nyo din pong i-check sa Google Map po. Search nyo lang po ang Manny Elio Food House po. Ayun. Along the highway po siya papuntang Siruma. Ayan yung mga laging nagpipiknik, ano? Talagang madadaanan. Napakaganda po, sir. Talagang kompleto. May mga ibon na magaganda. Ayan, talagang. Ayan po yung sinasabi nyo na tulugan. Tulugan sa taas. Ano pa, no? Napakaganda. Ayun, talagang very refreshing, nakaka-relax, sir. Sa Rabbit Farm dito sa Tinambak, dito sa Camarines Sur. So kasama natin yung may-ari, sina Sir RJ, at syempre yung katropa natin. Pasyalan nyo na, dalawin nyo dito sa Rabbit Farm. Talagang napakaganda, marirelax kayo. Ayan, sobrang ganda, sobrang saya. Ito, nilapitan na tayo. Ayun pa.
Ito pa yung pinakamaganda oh. Parang stuffed toys. Napakaganda. Ayun pa. Talagang ano, marirelax kayo. Talagang super saya. Super ganda na makita itong mga rabbit na to. Talagang enjoy na enjoy. Panigurado yung mga kids, mga bata, marirelax at saka talagang matutuwa. Masisiyahan ang gusto dito sa rabbit farm. Eto bro, ayan, kasama natin si Sir RJ. Ayan, so titikman natin, sample lang. Eto, boss, ayun. Ayun. So eto, kasama si Boss RJ para makita sa sa video. So eto guys, ang tawag dito boss, anong tawag dito? Cold tuba juice po. Cold tuba juice. Eto. Dinudugtungan po namin siya ng tuba juice para mas ma-emphasize namin na juice lang po siya at hindi nakakalasing. So, ibig sabihin, tuba siya pero hindi siya nakakalasing. Opo. Talagang yung tuba juice lang na walang halo. Nawa, tikman mo. Ang sawa naman yun. Masarap siya, no? Matalas. Para siyang sariling flavor kasi. Basta iba siya sa mga natitikman natin juice. Na mga juice. Pero parang may pagka-ice candy siya na may buko, na may suka, na tapos medyo malapit din sa matamis. Ayan. Boss, ano po? 50 pa ang ano, isang litro. Ha? Isang litro po 50. Ayan. Iyo po. Tarong litro rin eh. Iyo po. So, eto guys, talagang kitang-kita nyo. Ayan, mabenta yung ano nila, Coco juice. Ayan, Coco sap juice. Eto. Boss, lagi po kayong bumibili ng ano, ng juice dito. Pang tatlo na. Ayun, masarap pa no. Talaga. Eto pa, si Sir pa. Ayan, pang juice din. Hello, shout out mga katropa. Eto. Ito nga, Sir, ang daming ano. Ayan, masarap. Eto. Ito nga sinasir, ang daming mga binili. Oh. Ayan, talagang ano. Saka ano, yung lasa niya talagang ano, masarap doon. Sarap. Sinong nag-develop sir nitong gawin tong product na to? Si Papa po, yun na po talaga yung nakaplano niya nung bago siya magtanim. Talagang ito na. Salamat po. Guys, talagang ano, masarap. Ikaw Noah, anong ano mo? Anong take mo dito sa ano? Masarap sir, parang medyo, pag nakataking kayo ng mangosteen, medyo malapit sa mangosteen yung lasa. Oo. Tapos yung may sundot siya ng ano, ng tamis sa dulo. Tamis siya, diba? asim. Tamis, asim, yun nga. Talagang ano, yung at saka ito, yung ano, yung juice na basta, ikaw na mismo yung magsasabi na hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa, diba? Yung kahit na sa dinami-dami ng juice na natikman mo, ito yung sasabihin mo na juice na hindi mo pa natitikman at first time mong matikman. So dito sa Manoy Elyong Integrated Farm, dito lang sa bayan ng Tinambak. At kung gusto nyo umorder guys para matikman nyo, anong number po? Cellphone number? Ano lang po sa Facebook page lang po kasi wala kaming signal dito. So Manoy Elyong Integrated Farm. So eto, tikman natin isa pa. Tama lang. Sarap.